Sa bawat yugto ng ating buhay, nakakakilala tayo ng iba't ibang yuri ng tao. May mga naghahangad ng mataas na katungkulan, may mga nagpapakitang mayaman at makapangyarihan, at may mga tahimik lamang na gumagawa ng mabuti. Madalas nating iugnay ang kadakilaan sa karangalan, kapangyarihan, at pagkilala ng iba. Ngunit sa mabuting balita ngayong araw, ipinapaalala sa atin ni Jesus ang isang katotohanang madalas nating malimutan, na ang tunay na kadakilaan ay hindi nakikita sa kung gaano kataas ang ating inuupuan, kundi sa kung gaano tayo nakakahanda, magpakababa at maglingkod sa kapwa. Sinasabi sa Ebanghelyo na tinuruan ni Jesus sa mga tao at ang kanyang mga alagad. Nakaupo sa upuan ni Moises ang mga eskriba at mga pariseyo. Kaya't gawin ninyo at sundin ang lahat ng sinasabi nila sa inyo, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang mga gawa, sapagkat sinabi nila ngunit hindi nila ginagawa. Nagtatali sila ng mabibigat na pasan at ipinapasan sa mga balikat ng mga tao, ngunit sila mismo ay ayaw man lang galawin ang mga ito ng kanilang daliri. Ginagawa nila ang lahat ng kanilang mga gawa upang makita ng tao. Pinalalaki nila ang kanilang mga kwintas na may kasulatan at pinahaba ang kanilang mga palamuti sa damit. Gusto nila ang mga pinakamagandang upuan sa mga hapunan at mga unang upuan sa mga sinagoga. Gusto nilang pagpugayan sa mga liwasan at tawaging guro ng mga tao. Ngunit kayo ay huwag ninyong hayaang tawagin kayong guro, sapagkat iisa lamang ang inyong guro, at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinuman sa inyo sa lupa, sapagkat iisa lamang ang inyong ama, ang nasa langit. At huwag din kayong hayaang tawagin kayong pinuno, sapagkat iisa lamang ang inyong pinuno, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo. Ang nagpapataas sa kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapababa sa kanyang sarili ay itataas. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, August 22, 2026. Atin pong pagnilayan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Napakalinaw ng paalala ni Jesus. Hindi masama ang may tungkulin o magturo ng mabuti. Ang mali ay kapag ginamit natin ang mga ito upang magmalaki, maghari-harian at pagsilbihan ng sarili lamang. Ang mga eskriba at pariseyo ay alam ang batas ng Diyos, ngunit naging pabigat sila sa iba sa halip na maging gabay. Ang kanilang kabanalan ay panlabas lamang para makita at purihin ng tao. Sa ating sarili, hindi ba't madalas din tayong nauhulog sa ganitong pagkakamali? Kapag tayo ay may natatanging kakayahan, posisyon o kaya ay mas maraming alam tungkol sa pananampalataya, minsan ay nakakaramdam tayo ng pagiging mas mataas kaysa sa iba. Minsan ay inaasahan pa nating igalang o sundin tayo ng lahat ayon sa ating kagustuhan. Ngunit ipinapaalala sa atin ang salita ng Diyos. Sa harap niya, tayong lahat ay magkakapatid. Walang mas mataas, walang mas mababa. Lahat tayo ay kanyang nilikha at iisa lamang ang ating guro, ama at pinuno. Ang sukatan ng kadakilaan sa kaharian ng Diyos ay ang paglilingkod. Kung nais mong maging una, matutong maging huli. Kung nais mong maging pinuno, matutong maging lingkod. Ang taong tunay na dakila ay hindi naghahanap ng pagkilala.
Siya ay kusang tumutulong ng walang hinihintay na kapalit. Hindi nagmamayabang sa kanyang kabutihan at handang magpakababa upang iangat ang iba. Ang taong may ganitong kalooban ay hindi kailangang magpakitang gilas dahil ang kanyang puso ay katulad ng puso ni Jesus na nagpapakababa at nag-aalay ng buhay para sa atin. Sa huli, ang pagpapakumbaba ay hindi kahinaan. Ito ang pinakamataas na anyo ng pag-ibig. Kapag tayo ay nagpapakumbaba, binibigyan natin ng puwang ang Diyos na kumilos sa atin. Siya ang nagtataas sa mga nagpapakababa at nagpapatibay sa mga naglilingkod ng tapat. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, Ikaw ang ating tanging guro, Ama at Hari. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataong naghahangad kami ng karangalan at pagkilala mula sa tao at nakakalimot kaming maglingkod ng may pagpapakumbaba. Linisin mo ang aming puso upang katulad ng iyo, handang magpakababa, handang tumulong at laging naghahangad na ang iyong kalooban ang masunod at hindi ang aming sarili. Turuan mo kaming makita ang kadakilaan sa paglilingkod sa kapwa at sa lahat ng aming gawain. Ikaw lamang ang parangalan. Ito ang aming hinihiling sa iyong banal na pangalan. Amen.